Santa Carlos kung saan kanyang tinawag na hindi epektibo ang pamumuno ni Pangulong Kuting Jr. Nagkaroon ng masinsinang pagpupulong ang matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa mga ulat, tinalakay umano ang posibilidad ng kanilang papel sa kanilang lumalalang sitwasyon ng politikal sa bansa. Idiniin ni Carlos na kailangan ng isang leader na may kakayahang tugunan ang mga problema ng bayan ng mabilis at epektibo, kasabay ng kanyang panawagan para sa transparency at accountability. Ang matapang na pahayag ni Carlos ay nagdulot ng higit pang tensyon sa kasalukuyang administrasyon. Habang nananatiling tahimik ang Malacanang, ang AFP naman ay patuloy na tinatanong kung sa kanilang posisyon sa gitna ng tumitinding panawagan para sa pagbabago sa pamahalaan. Ang balitang naghahanda ang militar para sa posibleng aksyon laban sa Pangulo ay nagbunga ng pag-alala sa publiko, ngunit iginiit ng AFP na nanatili silang tapat sa konstitusyon at sa interes ng sambayanan. Sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na nakatutok ang mata ng taong bayan sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan at ng AFP. Ang panawagan ni Prof. Carlos para sa mas epektibong liderato ay nag-udyok ng diskusyon hindi lamang sa mga opisyal ng gobyerno kundi pati na rin sa ordinaryong mamamayan. Sa kabila nito, nananatiling hamon kung paano tutugunan ng Pangulo ang mga isyong kinakarap ng kanyang administrasyon upang maiwasan ang posibleng political crisis. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Social and religious influence sa Pilipinas. Kagaya din po ng malakas na pagtindig noon ng Kingdom of Jesus Christ nila Pastor Kibuloy. First time ko pong nakita ngayon na nagsalita o nagpahayag ng kolektibong posisyon ang isa sa mga kinikilala at minarespeto na religious congregation sa Pilipinas, which is the Iglesia ni Cristo. Hindi po sila masyadong kikialam, hindi po sila masyadong nagbibigay ng mga social and political commentaries even in the previous situation sa ating bansa. Pero first time ko nakita na kategorikal po ang inilabas at ang panawagan ni Pangulong Jr. ni Bongbong Marcos which was released earlier 3 days at na ayaw niyang ipagpapatuloy ang anumang impeachment complaint ng Duterte. Bagamat may pagkasuplado, ang statement na yon may pagkahambog ng konti o hambog talaga, yung statement na yon ni Bongbong Marcos Jr. about the impending filing of impeachment complaints 3 days ago, binanggit niya na Sara Duterte, si Sara is unimportant. Hindi daw halaga si Duterte. Kababayan, proud of you. Go, go, go. Yes. Sabi ni Bongbong Marcos Jr. 3 days earlier, sa isang sinasabi niya nag-leak na text message niya, but actually it was not leaked. It was intended to be that way. Na parabang hindi sinasabi na statement related sa in-anticipate niyang pagkakaroon ng isang iskandalusong hakbang sa loob ng House of Tambaluslos ng pinsan niya sa House of Representatives hinggil sa usapin ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. In anticipation to that, by the way, 14 minutes pa lang tayo nag-uusap, ay mahigit almost 300 na po tayo sa Facebook Live at more than 1,000, close to 100 live viewers sa atin pong Ka-Eric Celis YouTube channel. Very good at maraming salamat. Please don't forget na pagkatapos nito, i-share po natin ang insight analysis ni Ka-Eric at mga panawagan ng mamamayan at ang ating mga punto de vista sa napakahalagang development sa usaping pangpolitika at usaping panglipunan ng ating bayan sa ngayon. Okay, balik ako Earlier on, bagamat may pagkahambog ang tono at arogante, sinabi ni Marcos Jr. that at this point in time, we don't need any impeachment complaint against the Vice President because Sara is unimportant in the larger scheme of things. Hindi daw po mahalaga si Sara Duterte. Sabi ni Bongbong Marcos Jr. sa mas malawak
na pag-iral ng mga bagay-bagay sa ating bansa. Dinadownplay niya ang political value at ang kagaan ni Sara Duterte sa buong proseso pag-iral ng mga kaganapan sa ating bayan. Presidente na rin siya, no? Nagluloko signal ka, Eric, o ngay, nawawala ako. Yun ang problema pag maganda ang topic natin, nawawala ang signal natin. Ayan tuloy, 890 na lang naiwan na nanonood mula sa 1,100 kanina. No? Malamang po may interference sa signal ni ka Eric. Hayaan na po natin, tapusin ko lang po ito. At hindi po tayo kasi nakasabay sa pagbubuo ng ating internet signal kanina. Kaya sige lang po. Okay lang po na mayroon pa rin tayong nanonood dyan sa ating mga live. Okay? Ang sinasabi ko po, it was Mr. Marcos who initiated 3 days ago at least sa sinasabi niya na hindi siya bukas na magkaroon ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sapagkat hindi daw mahalaga si Sara Duterte sa kasalukuyang kalagayan ng mga bagay na umiiral sa ating bansa. With the purpose, intently, ni Marcos na i-downplay po ang kahalagan o ang political value ni Sara Duterte sapagkat malinaw naman na sila ay nagkaroon ng gandang politika. Ayun. So, ano statement na ito ni Marcos at bakit mahalaga ipag-desisyon ng Iglesia ni Cristo ngayong araw na ito? Una, bagamat may statement na inilabas ang Pangulong Marcos Jr. hinggil dito sa kanyang pagtutol, thank you Saldia sa pagpapakulay, sa pagtutol ni Mr. Marcos sa nagaganap po na maniobrahan ng maruming laro sa politika sa House of Representatives sa pamumuno na maluslos na pinsan niya, hindi po siya pinakinggan ng mga persa at elemento na bahagi ng isang malawak na alyansa ng oportunistang mga pagtitipon-tipon na binuo ng kanyang pinsan. I'm talking about the Tlawan political survivors ng mga oportunista. Ang grupo ni Trillanes, Tiberos at Dilima at Shell Jokno. Isa yan sa isang elemento yan sa binuo na isang oportunistang pagtitipon-tipon sa tinatawag na Tactical Alliance o Gorgoran Alliance, Katayan Alliance, na arusado na binuo ng kanyang pinsan para atakihin ang mga hilaw na komunista, ang grupo ng Akbayan, ang grupo nila Hontiveros, Waldinelio at iba pang mga rejectionist group na ni-reject ng CPP, NPA, NDF noon, pero ngayon ay magkakaibigan sila sa common enemy nila, ang mga Duterte. Okay? Pangatlo ay ang mga bulok at mga teroristang CPP, NPA, NDF sa pamamagitan po ng kanilang mga urban operatives. Ito po ang nagkukunwari kanina na nagsubmit at nagsampa ng people's impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaabuso nila ang paggamit ng mga words as democratic, people, o kaya sektor. At ipinakilala nila sa sarili nila ng mga progressive. Ang elemento yun, ang komunistang terorista, ang kanilang mga urban operatives like si convicted criminal Franz Castro, ganun po, choppy or not. Ayun, thank you. Sige lang po, tatapusin natin, itatawid natin ito. Thank you so much. Ang grupo ng mga CPP, NPA, NDF, isang elemento yan, isang bloke yan. At naunguna dyan sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. Kasama doon sila Dictino, Sarate, Comeres, mga grupo ito ng Communist Party of the Philippines at mga tagapaguyod at ang DF na may mga utang na dugo sa mamamayang Pilipino at ang layunin ay pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng marahas, madugo at terorismo na pinapakilat ng NPA na kanilang sinusuportahan at sa kanilang pananabutay sa urban operations nila. Isang bloke yan. Ang pangalawang bloke, medyo maliit lang ito,
maingay lang at mapustura at marunong mag-timing. Ito pong grupo ng Akbayan Group at mga grupo ng mga hilaw na komunista, nagkukunwari komunista, pero na umaming grupo nila yung Tiberos, Akbayan. At ang isang bloke ay ang bloke survivor na mga bulok na politikong oportunista, Pinklawan Black. Lahat ng ito po, nagsama-sama ito. Hindi ito direktang nakokontrol ni Mr. Marcos. Hindi direktang ito na sa ilalim ng kumpas ni Marcos, pero sabi ni Cooking Kata, sinong impostor? Baka ikaw pumapatrola. Loud and clear po sa FB account ni Ka-Eric. Dito yatang problema sa aking YouTube channel. Sige lang. Tiyagain lang natin ito. At mag-load ka na lang kay aking signal sa YouTube. At intindihan. Sige lang, itatawid ko ito. Tapusin ko lang ito. Hindi po nakokontrol ni Mr. Marcos ang kanyang pinsan na makipaglaro ng apoy sa CPP, NPA, NDF, sa mga komunistang terorista at dito sa mga hilaw na komunista na mga rejectionist group, na mga impostor na nagkukunwaring komunista at nag-aastang komunista pero mga oportunista din kagaya ng CPP, NPA, NDF. At ang pangatlo, ito mga bulok na politiko na survivor ng Pinklawan Dilawan. May hina yata ang signal mo. Lahat yata sila nalalabuan sa signal ko sa YouTube. Kaya umaalis yung ating mga viewers, no? Malamang may gumagamit ng internet na mas malakas ang higop ng aking internet signal sa YouTube. Ang gamit ko kasi sa Facebook Live, yung pocket wifi. Dapat dito ako pumasok kanina sa pocket wifi na ito. Hindi ko alam eh. Kaya nawawala po yung ating live. Sige lang, itawid ko lang ito. Anyway, mga kabayan, pag nakahanap ako ng magandang signal, kailangan po natin kasi sa ganitong mga may mga nagmumura, kung sino-sino ang mga nagmumura, hayaan nyo na po, wag nyong pansinin yan. Bayad na mga troll operators yan na pumapasok sa, kasi hindi ko po na i-set ito. Ating live ay yung subscriber lang ang pwedeng mag-comment. Anybody can comment po, pero sige lang, hayaan nyo na po. Ang nakikinig ng tama sa mga punto de vista ay makikinig ng tama. Okay? Napilitan ni Kristo na magsalita sapagkat, sabi ni hindi daw siya bayad, guilty. Ba't ka nagmumura dito sa channel namin? Umalis ka kung hindi mo nagugustuhan ang karakas ni Ka-Eric. Klaro ha? Ito na. Medyo masakit pa rin ang lalamunan ko pero itatawid natin. Okay. Ang Iglesia ni Kristo ay nagsalita ngayong araw, mga kapatid, mga kababayan. Ang sabi po nila, sinusuportahan namin. Sabi ng Iglesia ni Kristo sinusuportahan namin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi dapat ituloy ang impeachment na yan na complaint laban sa Vice President kay Sara Duterte sapagkat yan ay magkakawatak-watak ang buong bansa. So ibig sabihin po, the Iglesia ni Cristo are now forced to make a categorical stand. The first time that I saw them to do this, maliban pa doon sa mga kaganapan ng internal nilang mga pangloob na usapin na naganap noong panahon ni Pinoy Aquino noong 2014 or 2013 yon, or sometime that time na nagkaroon sila ng kanilang problema at hidwaan. After 10 years or more, ngayon ko narinig ulit na magsalita ang Iglesia ni Cristo. Kasi nababahala sila na mawawasak ang ating bayan, magkakawatak-watak ang mamamayan, lubha ang krisis pang ekonomiya at ang ating pangpolitika na mga krisis at magkakagulo ang ating bayan sapagkat ito'y paglapastangan sa mandato ng mamamayang Pilipino. Sakalit ipipilit po ng mga oportunistang alagang ahas at mga asong ulol na alaga ni Martin Romualdez yung tatlong mga elementong bloke. Bloke ng mga komunistang terorista, bloke ng mga dilawan na mga bulok na politiko, nila Trillanes at Dilima at Ontiveros, at bloke ng mga hilaw na komunistang mga nakikipagsabwatan at manunulusol na mga impusor. So ang lahat ng ito, mga kababayan, nakikita ng Iglesia ni Cristo.
that Martin Romualdez, no matter na nagpipretensyon, wala siyang alam dito at mga maniobrang alam natin na ang pumupundo, kumukumpas at nagbibinipisyo dito ay siya, sinabotahin niya ang pahayag ng kanyang pinsan na si Pangulong Marcos Jr. at pinabayaan niya ang kanyang mga inaalagaang asong ulol na mga political demolition operators laban sa mga Duterte na binanggit ko na kanina, mga komunistang terorista, urban operatives at mga party list nila at mga abogado-abogado nila at grupo nila. Yung mga komunistang hilaw na mapagkunwari at impostor na nagkukunwaring mga aktivista lang at mga advocates daw sila sa Pilipinas. At ang pangatlo, yung mga bulok na politikong dilawan. Lahat ng ito po ang nagmumudmud ng pundo at nagkukumpas, nag-o-orchestrate ng kanilang demolition job si Martin Romualdez. So, obviously, hindi yan gagalaw kung walang kumpas at pundo at ariglo kay Martin Romualdez. Kaya nabisto at nakita yan ng Iglesia ni Cristo, which we analyzed that already, na doon yun papunta. Kung hindi rerendahan ni Martin Romualdez, ibig sabihin gusto niya na gawin ito ng kanyang mga bulok na elementong pakawala. Ang tatlong bloke ng mga komunistang hayop. Hayop talaga. Hayop sa kasalanan nila sa taong bayan at ang mga alipores ng mga dilawan at pati na rin po ng mga hilaw na komunista na nagsabwatan. This is a big criminal conspiratorial group na ang pumupundo sa kanila si Martin Romualdez. Ang nagkukumpas at orchestrator nila si Martin Romualdez at ang kanilang benefactor at ang beneficiary at the same time si Martin Romualdez. Meaning to say, mga kababayan, dinidefy o isinasantabi ni Martin Romualdez ang tagubili ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa at pinsan niya, kung totoo yun at sincero, ang binabanggit ni Mr. Marcos na hindi niya gagawin ang pagsuporta sa anumang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sapagkat hindi naman daw mahalaga si Sara Duterte, hindi yan ang kailangan ng ating bansa at yan daw ay pagbumulan lamang ng mas malubapang mga kaguluhan at mga bangayan. Kung sincero doon si Mr. Marcos at ginawa pa rin ng mga alagang ahas at pakawalang asong ulol ni Martin Romualdez ang naganap na ito, therefore, si Martin Romualdez ang may gusto na i-defy, isawalang tabi at hindi kilalaan at yung sinasabi ni Mr. Marcos bilang Pangulo ng Bansa. Therefore, pilitan ang Iglesia ni Cristo na pumosisyon. O ito ngayon, the challenge has been drawn and the call has been accepted by the Iglesia ni Cristo. Tataya ba o pipiyok ba at kukurap sila Martin Romualdez at ang kanya mga alagang mga dirty demolition job operators na mga bloke, na mga bulok, na mga colluders and conspirators niya, na mga bloke ng komunistang hilaw, komunistang terorista, at mga bulok na hindi gaya takas ng mamamayan, kasama dito ang Iglesia ni Cristo. Itong yun, ang challenge ni Martin Romualdez, bring it on! Bring it on! At ito na rin ang magiging challenge kay Marcos Jr. Kung hindi ikaw, at hindi mo kinukonsinti ang pinsan mo, and if you are still the real president, and you do not want the country to go down deep into the crisis of political bickerings and conflict that can explode into a full-blown political confrontation na magre-resulta din sa malalim at malaganap na pagkalugmok ng ekonomiya natin, then do something about this, Mr. President. If you are not behind this, sa maruming laro ng apoy nitong mga bulok na mga elementong nagkukunwaring they represent the voice of the people and the sentiments of the Filipino people sa kanilang bugos, panghaharas at mapangwasak na uri ng political demolition job package as impeachment case or impeachment complaint versus the Vice President Sara Duterte. O Mr. Marcos, anong gagawin mo dito? The line has been drawn and the call has been accepted. And now Iglesia ni Cristo says, we support and stand by the call of President Marcos Jr. na hindi dapat ituloy at hindi dapat suportahan yang impeachment complaint na yan. Oh, ano ngayon? Ano kayo ngayon? Martin Romualdez, ikaw ngayon
ang maghawak ng bola. Will you continue to support, finance, and encourage and orchestrate itong maruming laro ng politika ng ambisyon mong bulok na maging pangulo ng bansa without using elections? Kukunin mo ang kapangyarihan, tatanggalin mo si Vice Presidente kung may huwadkom, pati sina Congressman Dante Marcoleta, dinodurog nyo, mga resource persons nyo, binabastos, binubuli nyo, pinapakulong nyo, at pati ang mga mag-amang Sara Duterte bilang Vice Presidente at former President Rodrigo Duterte, gusto nyong katayin at ipakulong o iwala sa balance of equilibrium of political forces sa Pilipinas. Dahil alam mong hindi ka mananalo. O ngayon, Iglesia ni Cristo ang nag-call ng challenge. Anong sagot mo dito? Ipagpapatuloy mo? Will you administer vote into the substance and content and form of the complaints na ang may gawa ay mga tauhan at mga aliporis mong alaga at pagbubutuhan nyo at din itatransmit sa Senado or ibabasura mo? Yun. Kasi ang break nila will be December 14, I think. Jointly, the Senate and the House of Representatives are going to go for a Christmas break or Christmas vacation. At ang alam natin, ang balik nila January 3rd week pa. So sa period na ito, pag hindi magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!